Ito real talk. Sino nga ba ang mga karapat-dapat bigyan ng commendation o sino nga ba ang karapat-dapat tumanggap ng commendation? At paano pinipili ang mga karapat-dapat bigyan ng commendation sa isang ahensya o sa isang organisasyon? Unang-una, ang commendation ay hindi raffle. Hindi ito palakasan at lalong-lalo hindi ito para sa mga marurunong lamang o para sa mga paborito ng mga nakatataas. Karapat-dapat tumanggap ng commendation o pagkilala ang mga tao o mga empleyado na nagtataglay ng mga sumusunod. Consistent, hindi seasonal. Yung tipong hindi lang magaling kapag may nakatingin, hindi lang magaling kapag may evaluation. Yung magaling kahit walang nakatingin at magaling araw-araw. At higit sa lahat, magaling araw-araw kahit walang nakatingin at walang kamera. Sa pangbasihan, dapat tumanggap ng commendation yung taong may tunay na ambag sa seguridad at operasyon. Una, nakapag-prevent ng insidente. Ikalawa, nakapag-resolba ng problema ng maayos at profesional. Tipong present lang pero walang epekto. Kumbaga, pampabigat lang pero walang bilang. Sa pangbasihan ng pagpili para mabigyan ng komendasyon ay yung may integridad kahit walang nakakakita. Yung hindi natitinag sa suhol, hindi nadadala sa pakiusap, lalong-lalo na hindi nadadala sa tukso o kahit na anong lagay. Yung handang managot, marunong mag-decide sa pressure, hindi yung pag nagkaaberya, biglang mawawala kapag papuri na nasa unahan at palaging nakikita sa harap ng kamera. Isa pang mahalagang basihan ng pagbibigay ng komendasyon, yung may disiplina at respeto sa sistema. Yung sumusunod sa chain of command at hindi pasaway. Hindi pa bida at higit sa lahat, hindi pasikat. Sino ba talaga yung nararapat makatanggap ng komendasyon at sino ang hindi nararapat mabigyan ng komendasyon? Ito yung mga klase ng taong hindi dapat mabigyan ng komendasyon. Yung magaling lang sa report pero kulelat naman sa aktwal. Yung tipong malakas lang dahil may kapit. Yung nagpapabango lang dahil magkakaroon ng awarding. Lalong higit, yung isang beses lang may ginawa, pero ang gusto, lifetime achievement award ang meron. Ganito ang nabigyan, ang tawag dyan, hindi komendasyon. Tawag dyan, insulto sa mga totoong nagtatrabaho. Ang makatarungang pagpili ng komendasyon. Ito nagkakatalo kasi walang malinaw na basihan ng pagpili ng komendasyon na dapat nagkakaroon ng malinaw na basihan bago ito ibigay sa mga taong karapat-dapat makatanggap nito. Una, measurable performance. May malinaw na resulta, incident prevented, operation success, and efficiency improvement. Hindi yung masipag lang sa una. Kapag napagod at wala nang nakatingin, aalis na rin. Ikalawa, documented actions. May record, report, at patunay na ikaw talaga ang gumawa ng isang bagay na kahanga-hanga. Hindi yung puro sabi-sabi lang. Huwag maniniwala sa mga hearsay o sa mga sabi-sabi ng mga marites. Katlo, impact o effort. Oo, mahalaga ang effort, pero mas mahalaga ang pangmatagalang epekto. Hindi porket napagod ka, commendable ka na. Panandalian lang ang pagod. Ang epekto dapat na binibigyan ng commendation, pangmatagalan. Ikaapat, consistency over time. Consistency, ibig sabihin, hindi lang pang isang araw na bida, tapos pangmatagalan malatuba na. Dapat, consistent, araw-araw, oras-oras, minu-minuto. Ang commendation, para sa may track records, hindi para sa one-hit wonder. Kumbaga, one-time billionaire. Hindi para doon. Ito ay para sa pangmatagalan. Ikalima, dapat may peer and supervisor evaluation. Alam na makasamahan mo at lalong higit ng superior mo. Hindi lang boss ang nagsasabi na dapat bigyan ka ng commendation, dapat pati yung mga ka-level mo nagsasabi na karapat-dapat kang bigyan ng commendation. At higit sa lahat, bago magbigay ng commendation, dapat naka-align sa core values ng isang organization. Dapat naka-align sa mission, vision at goal ng isang organization. Kapag ganyan ang commendation, nararapat na ibigay sa tamang tao. Ito, final real talk.
walang pinapatamaan, sa totoo lang. Kung ang commendation napunta sa mali, hindi transparent yan. At parang palakasan system ang tawag dyan. Sa maling commendation, hindi lang moral ang nasisira, pati credibility ng tao at ng buong organisasyon. Ako si 124, ang inyong certified kupal, nagpapaalala, wag na wag kang magiging kupal. Bro, kupal thoughts, masakit pero may saysay. Tinutulungan ko kahit minsan mahirap tanggapin.